Sa umpisa pa lang, ang barkada nina Mia, Liam at Clara ay parang pamilya na. Simula high school, silang tatlo ang magkakasangga sa lahat ng bagay. Pero ngayong nasa late 20s na sila, tila may mga bagay na hindi na nila ganap na napag-uusapan. Ito ang simula ng isang kwentong magulo at puno ng emosyon. Clara, dali. Kunin mo na yung bag ko. Ayoko mabasa? Sigaw ni Mia habang tumatawa, basang-basa ng ulan. Bakit ba kasi nagdala ka pa ng libro sa lakad na to? Biro ni Liam, sabay abot ng payong kay Clara. Nasa high school pa lang sila noon at kahit mukhang magulo, alam nilang kaya nilang harapin ang kahit anong problema basta magkakasama. Sa bawat sabaw na kwento ni Clara, seryosong advice ni Mia at nakakainis na biro ni Liam, buo ang barkada nila. Pero ngayon, parang may nababaasag sa kanila. Ngayong gabi, nasa isang party sila na tila reunion ng mga college friends nila. Masaya ang lahat. Si Clara, gaya ng dati, ay bida sa mga kwento. Si Liam naman, palaging ang taong malapit sa lahat. Pero habang nakikinig si Mia, napansin niyang parang may kakaibang nangyayari. Habang nagtatawanan ng lahat, nahuli niya ang mga mata ni Liam at Clara na tila nag-uusap sa paraang hindi nakikita ng iba. Parang may sariling mundo sila. Mia, parang tahimik ka ngayon, sabi ng isang kaibigan nila, si Josh. Wala. Pagod lang siguro, sagot niya, pilit na ngumiti. Pero hindi siya mapalagay. Ang simpleng tingin at ngiti ni Clara kay Liam ay parang may ibig sabihin na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, nagkita-kita ang barkada sa Batangas para sa weekend getaway na matagal na nilang napagplanuhan. Perfect daw ang trip para makapagpahinga at muling bumalik sa dating saya ng kanilang samahan. Habang nagmamaneho si Liam papunta sa beach house, panay ang kwento niya tungkol sa mga plano nila. Clara, ikaw bahala sa playlist. Mia, ikaw naman sa pagkain mamaya. Ayusin niyo yan ha, ani Liam. Bossing. Oo na. Sagot ni Clara, sabay kindat kay Liam na hindi nakaligtas sa paningin ni Mia. Dahil maaga silang nakarating, nagkaroon sila ng oras para magpahinga. Pero habang nag-aayos ng gamit, napansin ni Mia na panay ang chat ni Liam sa phone niya. Minsan pa nga, narinig niyang tumatawa ito nang hindi niya mawari kung bakit. Sino kausap mo? Tanong niya nang hindi nakapagpigil. Ha? Wala, work lang. Mabilis na sagot ni Liam, sabay tago ng phone niya sa bulsa. Sa beach house, nagsimula ang mga laro, cards, taguan, at kung ano-ano pa. Pero sa bawat laro, napapansin ni Mia na parang may sariling mundo sina Liam at Clara. Kapag may joke, parang laging sila lang ang nagkakaintindihan. Kapag nagbubulungan, parang hindi na nila napapansin ang iba. Uy, Mia, okay ka lang? Tanong ni Clara nang makita itong nakatulala. Ha? Oo naman, sagot niya. Pilit na itinatago ang nararamdaman. Sa gabi ng bonfire, lahat ay nagsasaya habang nakaupo sa paligid ng apoy. May mga nagkukwentuhan, may nag-aasaran, at may nagkukwento ng mga nakakatawang kwento ng high school. Nang magkaroon ng pagkakataon, lumapit si Mia kay Liam. Liam, napansin ko lang, parang may iba sa'yo lately. Bungad niya, sinusubukang magpaka-casual. Napatingin si Liam sa kanya, parang nag-aalangan kung sasagot o hindi. Baka iniisip mo lang? Medyo. Confused lang siguro ako sa mga bagay-bagay ngayon. Confused? Tungkol saan? Tanong ni Mia, umaasang bibigyan siya ng malinaw na sagot. Bago pa man makapagsalita si Liam, biglang lumapit si Clara. Uy, ano ba yan? Secret bonding? Sama naman ako. Biro nito sabay upo sa tabi ni Liam. Bitin si Mia. Parang may sinasabi si Liam na ayaw niyang marinig ng iba. Kinagabihan hindi mapakali si Mia. Tumayo siya at naglakad sa veranda, umaasang makahanap ng sagot sa gulong nasa isip niya. Sa pagdaan niya sa hallway, narinig niya ang tunog ng isang pintuan. Napalingon siya at nakita si Liam na pumasok sa kwarto ni Clara. Halos hindi siya makagalaw. Ano to? Bulong niya sa sarili. Ramdam ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang kwarto. Pilit na iniisip na baka mali ang nakita niya. Pero hindi niya maalis sa isip ang posibilidad na may tinatago sina Liam at Clara. Ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ng sobra, bakit parang may mga bagay na hindi sinasabi sa kanya? Magdamag siyang nag-isip. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na baka may ibang dahilan.
pero hindi niya maiwasan ang kirot na nararamdaman. Bakit hindi niya masabi ang totoong nararamdaman? Takot ba siyang masira ang barkada nila? O baka naman ayaw niyang malaman ang sagot dahil sa takot na tuluyang magbago ang lahat? Sa mga tanong na ito, natagpuan ni Mia ang sarili niyang umiiyak ng tahimik, nakadapa sa unan. Habang nagmumuni-muni siya, isang bagay ang malinaw. Hindi na pwedeng balewalain ni Mia ang mga nakikita niya. Kailangan niyang malaman ang totoo, kahit pa masaktan siya. Pero paano niya sisimulan? Paano kung tama nga ang hinala niya? Habang unti-unting sumisikat ang araw, isang tanong ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. May nangyayari ba talaga sa kanila? At bakit parang ako ang huling nakaalam?